hospital po is funded under the General Appropriations Act. And over the years po, ang budget po ng hospital runs between 300, 400, and 500 million. Maayos na nagagamit ng OFW Hospital ang pondo nito simula noong 2022 hanggang ngayon 2025. Ayon kay Department of Migrant Workers, Undersecretary Dominic Tutay, nakalaan ang budget para sa operating expenses, pati na rin pagpapasahod sa mga empleyado ng naturang paggamutan. Isa sa nakikinabang dito si Tatay Benito Dizon. Benepisyaryo siya ng kanyang anak na nagtatrabaho sa Qatar bilang nurse. Aniya, matagal na niyang iniinda ang bato sa kanyang abdo, ngunit ayaw niyang magpagamot sa pribadong ospital dahil sa laki ng gastos. Lalo na yung uling ginawa nila na ang opera. Yun, napakalaking tulong na wala kaming binayaran. Ayon sa Department of Migrant Workers, higit 227,000 ng mga pasyente ang naserbisyuhan ng ospital simula noong 2022. Dahil dito, balak pang palawigi ng ahensya ang mga libreng serbisyong medikal, hindi lamang sa North Luzon kundi pati na rin sa ibang panig ng bansa. Ang naging instruction ni Pangulo, ano pa lang, at the onset pa lang with SecToots at the time, OPLE, magtayo ng OFW wings in hospitals all over the country ang DOH at may guidelines na doon. Minamadali na ring maiangat sa secondary level ang OFW Hospital upang makapagbigay pa ng mas kompletong serbisyo sa iba't iba pang uri ng karamdaman. So level 2 means more services, and the first service you can see is the intensive care unit. We need a level 2 license to operate an ICU. Samantala, maaaring magpagamot ng libre sa naturang ospital ang sinumang OFW, aktibo man o retirado. Pwede rin ang kanilang mga mahal sa buhay tulad ng asawa, magulang, anak, maging ang guardian o tagapag-alaga ng menor de edad na anak ng isang OFW. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.